Kamusta mga tol? Eto ang dark horse ko sa West no ngayong playoffs ha. Ang Los Angeles Clippers ni Gerardo Lozano. Sobrang balance talaga ng lineup. Ang ganda no? May tirahan natin niya. Pero bago yan, at tiyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, sa ngayon mga tol no, pang-5 sa standing sa West ang Clippers with 46-32 win-loss record. Pero ha, ang pang-6 hanggang pang-8 yung Warriors, yung Wolves, tsaka Grizzlies, parehas lang din 46-32 din yung kartada nila no. So gagalaw syempre yung pustuhan yan sa last 4 games ng season na to. Pero 4 game winning streak naman ng Clippers mga tol ha, at talagang maganda yung nilalaro nila lately Siyempre, unang-una dyan, eto si Android number 2, diba? Finals MVP, King Kawhi Leonard, mark my words! Patay ka dyan! Mukhang this time, mga tol, healthy na si Android number 2 sa tamang panahon, ha? Palaging injured kasi to si Android number 2, tumatagas ang langis, This season, nag-average si Android number 2, 21 points, 5.8 rebounds, 3 assists, 49.6% sa field goals, at 40.5% sa 3 points. Pero itong March, mga tol, tumaas talaga yan, Naging 25.2 points, 7.4 rebounds, 51.1% sa field goals, at 39.7% sa 3 points. Last 12 games si Android number 2 mga tol ha. Puro 20 plus talaga ginagawa ng Android na to So okay mga tol, goods na goods yung primary scoring option ng Clippers ngayong playoffs. Tinan mo, wala man lang nagawa si Paolo Basketbolero sa depensa no? Patay ka dyan. So syempre kung kailangan talaga ng Clippers ng puntos, asahan mo ganito gagawin niya mga yan. Mag-isolation niya kay Android number 2, tapos bibigyan ka niya ng unstoppable na by the way na ganyan patay ka dyan. Yan ang isa sa pinaka-unstoppable na galaw ngayon sa NBA mga tol ha. Tingnan niyo, good defense na yan diba? Pero nauna pa rin bumaba yung depensa, kaya nakita pa rin niya yung bakal patay din yan. Kaya isa talaga sa paborito kayo si Android number 2 mga tol kasi old school yung galawan yan Old school din ako, matanda na ako, pero unstoppable naman, patay ka dyan. So expect nyo mga tol sa playoffs, kung papasok man ng Clippers ha, malamang mag-average si Android number 2 30 points per game gagawin nito kung hindi injured tsaka mag-iinarte ha, para magka-chance sa Clippers na mag-champion this season. Ang kailangan mangyari, kailangan ilaro ni Android number 2 yung kagaya na nilaro niya dati sa Raptors. Ang lakas niya dun no? Yan patay ka dyan. Sama na rin natin na ito, hindi lang to panloob tsaka mid-range mga tol, 40.5% niya sa 3 points step back for 3, patay ka dyan. So kung hindi ngayon makapag-execute ng play ang Clippers, malakas yung depensa, di ganyan na lang gagawin yan. Magpipigil silang dalawa ni Andre Paras, diba? Medyo mataas ang depensa pero umatas na ng konting depensa. Tinirahan ka tuloy, portre, patay ka dyan. Isang legit na 3-pointer si Andre number 2 mga tol ha. Hindi mo talaga pwede mabayaan na ma-open sa 3 points siya. Matik talaga yan. Portre, patay ka dyan. At tapos syempre yung depensa niyan mga tol, di ba? Ando pa rin naman, magaling pa rin naman talaga. Galing sa likod, naagaw na nga Diretso tol, diretso. Balik mo, nice pass, dak. Naku, wala naman. Pero maging totoo lang tayo mga tol ha. Hindi na talaga to kagaya nung dati na ang lupit talaga dumipensa nito Pero okay pa rin naman talaga. Defense to offense pa nga portre, patay ka dyan. Hoy, like mo, isang pindot lang, di pa magawa. Hirap-hirap gumawa ng video, ayaw pa mag-like mag-like ka na. Tapos pangalawa, syempre andyan si Balbas James Harden, diba? Magaling pa rin naman yung Balbas na yan, di pa kumukupas talaga ang laro niyan Pag inahita mo yan, kukupas na yan. Kadalasan nilang ginagawa ganyan, kukuha sila ng switch para kay Balbas, tapos si Balbas na yung bahala dyan. James Harden system nga daw yung ganyan sabi niya Yung ganyang style mga tol, ang tagal na niya ginagawa yung ganyan no? Ang tanong makakapag-champion mo talaga siya sa ganyang style? Yung James Harden system na ganyan? Ako mga tol, ang seryosong sagot ko dyan tingin ko lang to depende siguro yan kung buenas ba siya o malas siya. Step back portre, patay ka dyan. Kasi legit naman talaga si Balbas, di ba mga tol? Magaling naman talaga yung Balbas na yan So kung magbubuhay siya tapos swerte siya, pwede talaga sila mag-champion kapag ganon. Pero kung magbubuhay naman siya tapos malas naman siya, di syempre malabo sila mag-champion, di ba? Ganon lang kasimple yun Pero for sure, pangalawa kay Android number 2, ito na talaga, si Balbas na talaga yun mga tol no? Kapag wala si Android number 2 sa loob, asahan mo, nasa loob palagi si Balbas para magbuhay. Patay ka dyan. At kung si Android number 2, meron siyang unstoppable na by the way, di ba? Eto si Balbas naman, merong unstoppable na floater na ganyan, patay ka Balbas. Bibigyan nila ng screen niya si Balbas, tapos ganyan, titirahan ni Balbas ng ganyan pa floater. Ang hirap mo tatain yan patay ka dyan. So yung isang play na malamang madalas natin makita, yung high screen nilang dalawa ni Andre Paras kay Balbas. Tapos si Balbas na yung bahala dyan. Titira ba niya? Ipapasok niya, bahala siya buhay niya. Patay ka dyan. This season mga tol, nag-a-average si Balbas 22.5 points, 5.7 rebounds, 8.6 assists, 40.3% sa field goals, medyo mababa At 34.5% naman sa 3 points. Pero kahit na mababa pa yung field goal percentage yan, makaba naman Balbas yan Asahan mo, si Balbas pa rin yung primary scoring guard ng Clippers sa playoffs.
Kasi hindi lang naman talaga score si Balbas mga tol. Magaling din naman mamasa yung Balbas na yan no? Nice pass nga kay Andre Paraso. Palobo, patay ka dyan. Most of the time ganyan yung nangyayari no? Si Andre Paras palagi yung nabibigay ng screen na ganyan. Tapos eto naman, ang ganda ng pwesto ni Andre Paras sa ilalim mo. Nice pass, is 2 points na yan. Madalas natin makikita yan mga tol. Ayan, pick and roll yung dalawa. Bread and butter play nila yan napasahan. Tining si Andre Paras mga tol nag-feeling uladyo mo mga walang ya. Patay ka dyan. Now, syempre, kapag yung depensa umipit sa loob na ganyan para pigilan yung pick and roll yung dalawa, dyan ngayon papasok yung mga 3-pointer ng Clippers. Si Calvo, portre, patay ka dyan. Ayan pa, tinan yung depensa, nagkakalito na sila kung switch pa hindi, nabala ko sa buhay nyo. Simpleng pasa ng ni Balbas, open na naman si Calvo, portre, patay ka dyan. 8.6 assist per game yan, mga tol, Pero doon sa huling laro nila, labas sa mga breaks, 14 assist yung ginawa ng Balbas na yan, At tapos, wala na si Patay Gutom dito, diba? Kaya ang third option nila ngayon sa opensa, syempre, eto si Normal Towel, Natingin ko, dapat naging all-star nga ito. Magaling to ngayong season, Yan yung kombinasyon, mga tol. Tingnan nyo, hawak ni Balbas. Ang taga-screen, syempre, si Andre Paras, diba? Tapos, off the ball, nag-screen sila kay Normal Towel na shooter talaga. Ayan, portre, patay ka dyan. Ito pa, isa, tingnan nyo, si Biboy Simon yung point guard, diba? Tapos, yan na rin nagbigay ng screen. Normal Towel, portre na naman, patay na naman. This season, mga tol, nag-average to 22 points per game. Career high ngayon, 48.6% sa field goals at 42% sa 3 points. Mataas pareho, no? So, dalawa na yung 40% shooter ng 3 points sa Clippers, So, andyan si Balbas mga tol na nagpo-point guard, magaling pa mamasa, tapos meron papasahan dalawang player na 40% pataas sa 3 points. Okay talaga yung gano'n. Portre, patay ka dyan. Kaya, tingnan nyo, second chance point siya, diba? Simpleng sirin lang ni Andre Paras, tinira na kagad Normal Towel, portre, patay din yan. Isang legit na outside shooter to, mga tol. Magaling talaga kami ito sa labas, no? Kaya, tingnan nyo, top shot na nga yan, portre, patay pa rin. Etong si Normal Towel, siya yung nakinabang sa pag-alis si Patay Gutom sa Clippers, diba? Kasi, mas dumami talaga yung chances niya na makatira. Ayan patay din yan. Paminsan-minsan nag-isolation din yan mga tol Pero mas believe talaga ako sa outside shooting niya kaysa sa mga salaksak niya. At tapos, yung isa pa nilang starter mga tol, etong si Chris Don Fernandez, eto karamihan ng tiro nito mga tol, galing talaga sa catch and shoot, no? Yan, portre, patay ka dyan. Corner guy to mga tol, Kapag nag-pick and roll ng Clippers, kadalasan, nasa corner talaga to nakapwesto pang spacing, Yan, libre na nga siya, portre, patay ka dyan. Na tamang-tama lang mga tol, diba? Kasi madalas talaga mag-pick and roll ng Clippers, Kaya, kikot na naman sa kanya, Don Fernandez, portre na naman, patay na naman. 32.5% lang siya sa 3 points this season, So, posible siguro mapalitan pa siya sa first 5 no? Pero I think kasado na to mga tol First 5 na talaga yan. Kasi maaasahan sa depensa yan mga tol. Lalo na sa perimeter 1.7 steals per game. Ito si Dan Fernandez. So parang siya yung 3&D guy ng Clippers mga tol. Hindi man sobrang shooter sa 3 points, bumabawi naman ito sa depensa. At syempre yung starting center ng Clippers, syempre si Andre Paras na isang old school na sentro, diba? Yan, paborito ko yan mga tol, si Andre Paras. Kasi ang simple talaga ng laruan yan Pwede nga tingin ka, pwede nga maglaro sa 90s yan Ayan, nawakalin pa nga, patay ka dyan. At yung nakakatuwa dyan mga tol, talaga binibigyan na siya ngayon ng Clippers ng bola sa poste, ganyan no? Dati kasi kadalasan puro sa pick and roll ang atake nito 7-footer yan mga tol Kung mag small ball ang kalaban ng Clippers, asahan nyo, pupuntahan palagi ng Clippers sa poste. Ito si Andre Paras. At syempre, siya talaga yung primary na taga-screen ng Clippers, diba? Kapag napasahan siya sa mga pick and roll, ayun, nakakatake naman siya sa loob palagi sa ganun This season, mga tol, si Andre Paras, ang lupit Career high, 16.5 points at career high, 12.5 rebounds per game. Double-double, Tapos, career high din sa offensive rebounds, 3.8 offensive rebounds per game. At napakataas na 62.4% sa field goals. At taas no? Pero hindi tumitira ng 3 points to, mga tol, At yung mga offensive rebounds ni Andre Paras, sa tingin ko, isa yun sa magiging susi kung tatagal ba sa playoffs ng Clippers o hindi ba. Kasi kung hindi nyo napansin, medyo mali talaga ang lineup ng Clippers mga tol no? Siya ka lang malaki dito, siya lang ang sentro dito Puro perimeter players yung mga kasama niya. Siya lang talaga yung nag-iisa panloob ng Clippers So napaka-crucial talaga ni Andre Paras para sa Clippers. Ang trabaho niya, taga-screen, tapos taga-score sa loob, tapos taga-rebound din siya, diba? Siya lahat yung mga yun na-rebound na nga niya. Kaya ito mga tol, tingin ko napaka-importante rin ang pagkakakuha ng Clippers. Eto kay Biboy Simon no? Point center kasi nilalaro niya rito Nice pass, Andre number 2, portre, patay ka dyan. Pero mga tol, sandali lang palagi naglalaro si Biboy Simon dito sa Clippers Siguro mga 10 hanggang 20 minutes per game lang Pero kasi ganito yan mga tol no? Kapag nakaupo si Andre Paras nagpapahinga, si Biboy Simon palagi bumabalit sa kanya. At doon bigla nag-iiba talaga yung laro ng Clippers kasi mas bumibilis talaga sila. Ayan, nice pass, reverse. Kumbaga mga tol, panggulo ng matchup ng depensa to si Biboy Simon no? Nagpo-point guard si Biboy Simon. So sino ngayon tatao ng sentro ng depensa? Sino? Ayan napunta na nga kay Balbas yung sentro ng depensa Tiniraan na 3 ni Balbas, portre, patay ka dyan.
Parang okay mga tol no? Panggulo ng rhythm ng depensa. Ito si Bibi Simon kasi pang sentro ginagawa sa kanya eh. O yan, poses, sabay kick out. Ayan, nakalibre tuloy sa laksak, tuloy-tuloy, layup yan. At saka dahil sa kanya mga tol, nakakapagpahinga tuloy si Andre Paras kahit sandali lang. Siya na kasi tagas ko sa ibabaw. Tingnan mo, portre, patay ka dyan. At tapos meron pang isang nakong 3-pointer ng Clippers, diba? Eto, si Bogdanovic Sota, shooter talaga sa 3 points yan. Ayan, portre, patay ka dyan. 42.5% yan sa 3 points si season, mga tol. So, tatlo na yung 40% sa 3 points ng Clippers. Shooter naman talaga yung dati pa no? Portre, patay ka dyan. Pero yung importante dyan, mga tol, sina Android number 2, si Balbas, saka si Biboy Simon, diba? Meron sila maaasahan na papasahan sa labas na legit talaga na 3 point shooter. Ayan, tingnan mo, portre, patay ka dyan. Malaking bagay talaga yun para sa Clippers, diba? Para hindi pa lagi makuwing yung defense yung mga main scorers nila. Ayan, sa corner, portre, patay ka dyan. At tapos, ganun din yung ginagawang role nila Batong Bakal tsaka ni Rodius Jr. Mga kasi shooter sa mga 3 points yung mga yan, tsaka dependent na rin na Clippers. Si Batong Bakal, mga tol, 42% sa 3 points ngayong season, at si Rodius Jr. naman, 36.3% naman sa 3 points. So nakita niyo ba yun mga tol? Maganda talaga yung balance ng roster ng Clippers ngayon no? Meron sila mga scorers, si Andre number 2, si Balbas, tsaka si Normal Towel. Meron din silang pasetor, tsaka taga-rebound, si Andre Paras naman. At tapos papalitan naman si Biboy Simon, bigla naman mag-iiba yung laro nila kasi point center rin nilalaro ni Biboy Simon Meron din silang dalawang tagapasa, si Balbas, tsaka si Biboy Simon. Meron silang mga catch and shoot players, si Dandan Fernandez, si Batong Bakal, si Bogdanovic Sota, tsaka si Rodius Jr. Eksakto talaga yung mga players nila sa ginagawa nilang style ng laro, diba? Ang tingin ko dyan, kung sakaling maghalimaw si Andrew number 2 at mag-click yung 3-point shooting ng Clippers, malamang makasunod talaga ng makasunod ng Clippers ito sa playoffs Kaya posibleng kahit ano pa ang sabihin nyo, Clippers talaga mag-champion this season. Finals MVP King Kawhi Leonard, mark my words. O pang himagas, mag-like, makita ni Gerardo.